Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Periodical Examination Reviewer in AP5. Panuto o direction, piliin ang titik ng tamang sagot. Ano ang tawag sa pag-aaral ng mga mahahalagang kaganapan mula sa nakaraan ng sangkatauhan? A. Heograpiya. B. Economics. C. Kasaysayan. D. Agham Panlipunan. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Kasaysayan. Anong uri ng sanggunian ang nagbibigay ng direktang ebidensya mula sa mga aktwal na karanasan ng mga tao sa kasaysayan? A. Primaryang sanggunian. B. Sekundaryang sanggunian. C. Artikulo. D. Aklat. Tama, ang sagot ay A. Primaryang sanggunian. Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ng mga tao? A. Para sa libangan lamang. B. Para malaman ang uso ngayon. C. Para mabasa ang mga kwento ng alamat. D. Para maunawaan ang pinagmulan at karanasan ng mga tao noon. Mahusay, ang sagot ay D. Para maunawaan ang pinagmulan at karanasan ng mga tao noon. Ano ang tawag sa sistematikong paraan ng pagsusuri sa mga tala at ebidensya ng nakaraan? A. Paglalakbay. B. Pananaliksik. C. Pagsulat ng tula. D. Pagkukwento. Mahusay, ang sagot ay B. Pananaliksik. Paano nakatutulong ang kasaysayan sa pag-unawa ng kultura ng bansa? A. Nakatutulong upang makasunod sa uso. B. Nagpapakita ng pinagmulan at pag-unlad ng kulturang Pilipino. C. Naituturo kung paano gumawa ng sinaunang kagamitan. D. Nalalaman kung sino ang pinaka-popular na leader. Tama, ang sagot ay B. Ano ang gamit ng primaryang sanggunian sa kasaysayan? A. Naglalaman ng mga katang-isip. B. Direktang nagbibigay ng impormasyon mula sa nakaranas ng pangyayari. C. Hindi totoo at gawa-gawa lamang. D. Ginagamit lang sa alamat. Mahusay, ang sagot ay B. Ano ang sinasabi ng mga sinaunang kasangkapan at gusali tungkol sa ating kasaysayan? A. Ginagamit lamang ng mga mayayaman. B. Nagpapakita ng antas ng teknolohiya at pamumuhay noon. C. Pinagmulan ng mga alamat. D. Disenyo ng mga ninuno. Tama, ang sagot ay B. Bakit may epekto ang pananaw ng historiador sa kanilang interpretasyon ng kasaysayan? A. Walang epekto ang kanilang pananaw. B. Nakaaapekto ito sa pagbibigay diin sa mga pangyayari. C. Palagay lamang ng mga guro. D. Batay lamang sa issue sa kasalukuyan. Tama, ang sagot ay B. Bakit mahalaga na isaalang-alang ang iba't ibang pananaw ng mga historiador? A. Para maging mas masaya ang aralin. B. Para makakopya ng sagot. C. Para mas mapalawak ang pag-unawa sa mga pangyayari. D. Para kabisaduhin lahat ng petsa. Tama, ang sagot ay C. Ano ang pangunahing kaibahan ng primarya at sekundaryang sanggunian? A. Ang primarya ay mula sa mismong saksi o karanasan.
B. Ang sekundarya ay hindi ginagamit. C. Ang primarya ay haka-haka lamang. D. Ang sekundarya ay opinyon lamang. Tama, ang sagot ay A. Paano nakatutulong ang arkeolohiya sa pag-unawa ng kasaysayan? A. Sa pamamagitan ng pagsayaw ng katutubong awitin. B. Sa paghahanap at pagsusuri ng sinaunang kagamitan at labi. C. Sa pagsulat ng tula. D. Sa paggawa ng mga alamat. Mahusay, ang sagot ay B. Sa paghahanap at pagsusuri ng sinaunang kagamitan at labi. Bakit mahalagang unawain ang iba't ibang pananaw sa kasaysayan? A. Para hindi malito sa kwento. B. Para matukoy kung sino ang tama. C. Para makita ang kabuoang larawan ng nakaraan. D. Para hindi magkamali sa exam. Tama, ang sagot ay C. Aling pananaw sa kasaysayan ang nagbibigay pansin sa ginampanang papel ng kababaihan? A. Pampolitika. B. Feministang pananaw. C. Tagaloob na pananaw. D. Pangkabuhayan. Mahusay, ang sagot ay B. Feministang pananaw. Anong uri ng pananaw ang inuuna ang karanasan ng mismong kabilang sa kultura o pamayanan? A. Pananaw ng tagalabas. B. Pananaw ng tagaloob. C. Sekundaryang pananaw. D. Geographical na pananaw. Mahusay, ang sagot ay B. Pananaw ng tagaloob. Aling teorya ang nagpapaliwanag na nabuo ang Pilipinas dahil sa pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat? A. Volcanic theory. B. Plate tectonic theory. C. Alamat ng mayon. D. Relihiyosong teorya. Tama, ang sagot ay A. Volcanic theory. Ayon sa plate tectonic theory, paano nabuo ang mga pulo ng Pilipinas? A. Bunga ng galaw at banggaan ng malalaking tipak ng lupa sa ilalim ng mundo. B. Bunga ng hangin at ulan. C. Dulot ng alamat ng diwata. D. Pagputok ng bulkan sa bawat rehiyon. Tama, ang sagot ay A. Bunga ng galaw at banggaan ng malalaking tipak ng lupa. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kaalamang bayan ukol sa pinagmulan ng bansa? A. Alamat ng malakas at maganda. B. Plate tectonic theory. C. Volcanic theory. D. Aklat ng siyensa. Tama, ang sagot ay A. Alamat ng malakas at maganda. Ano ang layunin ng mga alamat tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? A. Magsilbing batayan sa agham. B. Magbigay paliwanag gamit ang imahinasyon at paniniwala ng mga ninuno. C. Magsilbing pelikula. D. Turuan ang mga bata ng batas. Mahusay, ang sagot ay letrang B. Ano ang paliwanag ng volcanic theory sa pinagmulan ng Pilipinas? A. Nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. B. Galing ito sa kalangitan. C. Bunga ito ng paghati ng mga kontinenteng lupa. D. Galing sa asteroid. Mahusay, ang sagot ay letrang A. Ano ang sinasabi ng plate tectonic theory tungkol sa pagbuo ng Pilipinas? A. Nabuo ito dahil sa paggalaw ng mga plate sa ilalim ng lupa.
B. Bunga ng pagbagsak mula sa kalawakan. C. Nabuo dahil sa pag-alon ng dagat. D. Nagmula sa pagsabog ng isang bulkan. Mahusay, ang sagot ay A. Ano ang tinutukoy na kaalamang bayan tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? A. Mga teoryang siyentipiko. B. Mga teknolohiya ng mga sinaunang tao. C. Mga kwentong naglalarawan ng paglikha ng mga isla sa pamamagitan ng mga Diyos at Diyosa. D. Mga relihiyon ng Pilipino. Mahusay, ang sagot ay letrang C. Bilang isang arkeologo na nakakita ng sinaunang kagamitan sa kuweba, anong teorya ang maaaring gamitin? A. Teoryang revolusyonaryo. B. Teoryang akomodasyon. C. Teoryang core population. D. Teoryang ekonomiko. Mahusay, ang sagot ay C. Teoryang core population. Anong paraan ang pinakaangkop sa paglalahad ng teoryang Austronesiano sa isang presentasyon? A. Paggawa ng diorama ng migration ng mga Austronesiano. B. Pagsulat ng tula tungkol sa kabataan. C. Pag-awit ng kantang makabayan. D. Pagpakita ng mapa ng modernong Pilipinas. Tama, ang sagot ay A. Paano mo maihahambing ang teoryang Austronesiano at core population? A. Gumamit ng Venn diagram upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad. B. Gumuhit ng mga tauhan sa alamat. C. Gumawa ng comics tungkol sa trapiko. D. Tahimik na magbasa ng aklat. Tama, ang sagot ay A. Gumamit ng Venn diagram. Paano mo magagamit ang alamat sa pagsusuri ng pinagmulan ng tao sa Pilipinas? A. Ikumpara ito sa siyentipikong teorya habang ikinukwento ang alamat. B. Kabisaing lahat ng alamat. C. Gamitin lamang bilang batayan ng katotohanan. D. Iwasan ang agham. Mahusay, ang sagot ay A. Ikumpara ito sa siyentipikong teorya. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng teoryang Austronesiano at teoryang core population? A. Ang Austronesiano ay nagsasabi ng migrasyon mula sa labas ng bansa, habang ang core population ay paniniwalang umusbong mismo ang mga tao rito sa Pilipinas. B. Wala silang kaibahan. C. Pareho silang mula sa relihiyosong paniniwala. D. Pareho silang batay sa alamat. Tama, ang sagot ay letrang A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng masusing pagsusuri sa pagitan ng agham at alamat? A. Pagdodrawing ng sinaunang tao. B. Pagkakabisado ng pangalan ng mga Austronesiano. C. Pagsusuri ng ebidensyang arkeolohikal at paghahambing sa alamat. D. Pagsulat ng tula tungkol sa diwata. Tama, ang sagot ay C. Bakit hindi sapat ang kaalamang bayan tulad ng alamat sa ganap na pagpapaliwanag ng pinagmulan ng sinaunang tao? A. Dahil hindi ito nakaaaliw sa mga bata. B. Dahil mas mahaba ito kaysa mga siyentipikong teorya. C. Dahil ito ay batay lamang sa paniniwala at imahinasyon, hindi sa ebidensyang konkretong pisikal. D. Dahil wala itong sinusunod na format. Tama, ang sagot ay C. Alin sa mga tanong ang makatutulong sa pagsusuri ng teoryang Austronesiano? A. Saan nagmula ang pangalan ng Pilipinas? B. Ano ang paboritong pagkain ng sinaunang Pilipino? C. Ano ang mga ebidensya ng pagdating ng Austronesiano mula sa iba't ibang bahagi ng Asya? Tama, ang sagot ay C.
Kung ikaw ay naninirahan sa Ilaya noong sinaunang panahon, anong kabuhayan ang iyong karaniwang ginagawa? A. Pangingisda at paggawa ng bangka. B. Paglalako lungsod. C. Pagbubukid at pangangaso sa kabundukan. D. Pagsasayaw sa pista. Mahusay, ang sagot ay C. Pagbubukid at pangangaso sa kabundukan. Sa presentasyon tungkol sa ugnayang pangkalakalan ng sinaunang pamayanan, alin ang dapat gamitin? A. Larawan ng bundok. B. Timeline ng mga pangul. Sa presentasyon tungkol sa ugnayang pangkalakalan ng sinaunang pamayanan, alin ang dapat gamitin? A. Larawan ng bundok. B. Timeline ng mga pangulo. C. Mapa na may rutang pantubig ng kalakalan. D. Pambansang awit. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Mapa na may rutang pantubig ng kalakalan. Paano mo maipapaliwanag ang pagkakaiba ng kabuhayan sa Ilawod at Ilaya? A. Magpakita ng larawan ng lungsod at probinsya. B. Gumawa ng kwento tungkol sa palitan ng produkto. C. Ilahad ang mga pangalan ng ilog. D. Sabihing pareho sila ng tirahan. Tama, ang sagot ay B. Gumawa ng kwento tungkol sa palitan ng produkto. Ano ang epekto ng pagiging kapuluan ng Pilipinas sa sinaunang pamayanan? A. Nagkaroon ng iisang wika. B. Napigilan ang kalakalan. C. Nagkaroon ng iba't ibang kultura at pamumuhay sa bawat pulo. D. Lahat ng pamayanan ay naging pantay-pantay. Tama, ang sagot ay C. Alin ang nagpapakita ng koneksyon ng lokasyon sa kabuhayan ng sinaunang tao? A. Ilawod ay nangangaso sa bundok. B. Ilaya ay nangingisda sa dagat. C. Ilaya ay nagtatanim sa mataas na lugar. Ilawod ay nakikipagkalakalan sa tabing ilog. D. Pareho silang umiiwas sa kalakalan. Mahusay, ang sagot ay letrang C. Bakit mahalagang isaalang-alang ang lokasyon sa pagsasaliksik ng sinaunang pamayanan? A. Para malaman ang kasalukuyang populasyon. B. Para matukoy kung anong alamat ang pinaniniwalaan. C. Para maunawaan kung paano naapektuhan ang kanilang pamumuhay at ugnayan. D. Para makilala ang binuno. Tama, ang sagot ay C. Ano ang naging epekto ng pagiging arkipelago ng Pilipinas sa wika at kultura? A. Lahat ay nagsalita ng isang wika. B. Dumami ang paglalakbay sa kalawakan. C. Naging isa lamang ang kultura. D. Naging iba-iba ang wika at kultura sa bawat pamayanan. Tama, ang sagot ay D. Ano ang tawag sa mga pinuno ng sinaunang pamayanan? A. Lakambini. B. Sultan. C. Datu. D. Raha. Tama, ang sagot ay C. Datu. Alin sa mga sumusunod ang pangkaraniwang kabuhayan sa baybaying dagat? A. Pangangaso. B. Pangingisda. C. Pagsasaka. D. Pagpapanday. Tama. Ang tamang sagot ay B. Pangingisda. Ano ang tawag sa sistemang pangkalakalan sa loob ng bansa? A. Kalakalang galyon. B. Sistemang tributo. C. Panlabas na kalakalan. D. Panloob na kalakalan. Tama, ang sagot ay D.
panloob na kalakalan. Para ipakita ang kabuhayan ng sinaunang Visayas, ano ang pinakamahusay na paraan? A. Gumuhit ng watawat. B. Gumawa ng comics tungkol sa produktong kalakalan. C. Gumawa ng tula tungkol sa tanawin. D. Timeline ng mga pangulo. Mahusay, ang sagot ay B. Gumawa ng comics tungkol sa produktong kalakalan. Alin ang dapat isama sa diorama ng sinaunang pamayanan? A. Simbahan, mall, billboard. B. Paaralan, paliparan, telepono. C. Bahay kubo, sakahan, bangka, palitan ng produkto. D. Modernong gusali, palengke, truck. Tama, ang sagot ay C. Ano ang pangunahing ginampanan ng kababaihan sa sinaunang lipunan? A. Pagtutok lamang sa relihiyon. B. Pagtulong sa kalakalan at pag-aalaga sa pamilya. C. Pamumuno sa digmaan. D. Pagpapatakbo ng buong barangay. Tama, ang sagot ay B. Pagtulong sa kalakalan at pag-aalaga sa pamilya. Ano ang tawag sa kababaihang may mataas na katungkulan sa sinaunang lipunan? A. Babaylan. B. Lakambini. C. Raha. D. Datu. Tama, ang sagot ay A. Babaylan. Alin sa mga sumusunod ang karaniwang gawain ng kababaihan noon? A. Pagsasaka at pangangaso. B. Paghahabi, paggawa ng alahas, pangangalaga ng pamilya. C. Pagtuturo at pamumuno. D. Pagmimina at paggawa ng galyon. Tama, ang sagot ay B. Ano ang papel ng kababaihan sa sinaunang kalakalan? A. Nagmamay-ari ng lahat ng produkto. B. Namamahala sa pamamahagi ng yaman. C. Nakikilahok sa palengke at nag-aalaga ng produkto. D. Nangunguna sa mga proyekto ng bayan. Tama, ang sagot ay C. Nakikilahok sa palengke at nag-aalaga ng produkto. Paano nakatutulong ang kababaihan sa pagpapaunlad ng kalinangan ng Pilipinas? A. Sa paggawa ng batas. B. Sa pagpapalaganap ng sining tulad ng paghahabi. C. Sa paggawa ng armas. D. Sa pag-aalaga ng hayop lamang. Tama, ang sagot ay B. Paano naiiba ang kababaihan sa sinaunang Pilipinas sa kababaihan ng ibang kultura sa Asya? A. Nanguna sila sa pagproseso ng yamang mineral. B. Naging tagapangalaga ng tradisyon at sining. C. Namuno sa malalaking negosyo. D. Naging pangunahing tagagawa ng armas. Tama, ang sagot ay B. Naging tagapangalaga ng tradisyon at sining. Aling halimbawa ang nararapat sa presentasyon tungkol sa kontribusyon ng kababaihan? A. Larawan ng kababaihang nakikilahok sa kalakalan at pamamahala. B. Mga kagamitan ng kalalakihan. C. Kasaysayan ng mga kababaihang hindi aktibo. D. Kwento ng kababaihan sa panahon ng digmaan. Tama, ang sagot ay letrang A. Ano ang pinakamahalagang ambag ng kababaihan sa sinaunang lipunan? A. Pagkikidigma at pagharang sa mga dayuhan. B. Pag-aalaga sa pamilya at pagpapanatili ng tradisyon. C. Pagiging dalubhasa sa pagmimina. D. Pagiging tagapamahala ng buong pamayanan. Tama, ang sagot ay B.